1 linggo lang ang nakalipas, binasura niya ang aplikasyon ko. Pero ngayon, nakaupo siya sa harap ko, putlang-putla ang mukha, habang ipinapakilala ako bilang bago niyang boss, ang vice president na direktang pinaglilingkuran niya. Hindi niya alam, pero ang babaeng tinanggihan niya ay siya ngayong magpapasya sa kapalaran niya. Ito ang kwento ng isang paghihiganti na pinasimulan ng isang rejection. Hindi ako naniniwala na ang tagumpay ay swerte lang. Para sa akin, ang tagumpay ay pinaghihirapan. At sa buong buhay ko, nagtrabaho ako ng husto para maabot ang mga pangarap ko. Mula sa pagiging mag-aaral na laging nasa top, hanggang sa pagiging isang profesional na laging hinahangaan sa aking field, laging ang utak at sipag ko ang naging sandata ko. Pero hindi ko maiiwasan ang isang bagay, ang aking hitsura. Maraming nagsasabi na biniyayaan ako ng natural na ganda. Minsan, nakakatulong ito. Pero mas madalas, pakiramdam ko, ito ang nagiging dahilan para hindi nila ako seryosohin. Imbes na pakinggan ang mga ideya ko, mas tinitingnan nila ang suot ko. Imbes na kilalanin ang talino ko, mas pinupuri nila ang mata ko. Ito ang pangarap kong baguhin. Gusto kong makilala ako sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang hitsura ko. At para sa akin, ang pinakamagandang paraan para gawin yan ay sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho na magbibigay sa akin ng pagkakataon. Isang trabahong mapapatunayan ko ang halaga ko. At ang pagkakataon na iyon ay dumating nang makita ko ang job posting para sa isang senior position sa Vertex Innovations, isang international company na kilala sa buong mundo. Ang kumpanyang ito, para sa akin, ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Nagpadala ako ng aplikasyon at sa loob ng ilang araw, tumawag sila. Sa totoo lang, ang proseso ng interview ay mahaba. 4 na beses akong nag-interview at sa bawat round, mas lalo akong nagiging confident. Nabilib sila sa akin. Ramdam ko yon. Hindi lang dahil sa maganda akong magsalita, kundi dahil sa lalim ng aking kaalaman at sa galing kong mag-isip. Akala ko, nasa tamang landas na ako. Akala ko, isang step na lang at makukuha ko na ang trabahong to. Ang huling interview, ang final round, ay kasama ang EC manager mismo. Ito ang huling huddle bago ako ma-endorse sa mga executives. Puno ng pag-asa ang puso ko nang pumasok ako sa conference room. At doon ko siya nakilala, si Miss Arlene Cortez. Ang una kong napansin sa kanya ay ang lamig ng kanyang mga mata. Walang kahit anong pahiwatig ng ngiti o pagiging friendly. Formal siya, masyadong formal. Sige, Miss Clara, sabi niya habang binabasa ang aking resume. At sa tono niya, parang may hinahanap siyang butas, hindi kung anong maganda. Nagtanong siya ng mga standard na bagay, kung saan ako nag-aral, kung gaano ako katagal sa industriya. Pero habang sinasagot ko ang bawat tanong, mas lalo siyang tumitingin sa akin na parang tinatantiyan niya kung ano ang suot ko, kung gaano kamahal ang bag ko. Ang tingin niya ay hindi nagpo-focus sa utak ko, kundi sa physical appearance ko. Parang may invisible scoring card siya sa ulo niya, at ang bawat puntos ay nakadepende sa kung gaano ako ka-presentable. Nakakainis. Ang interview ay tumagal ng halos 1 oras. Sa bawat sagot ko, nakita ko lang sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Walang, magandang sagot yan, o sige, next question, parang gusto niyang patunayan na may mali sa akin, na hindi ako deserving. Nang matapos ang lahat, sinabi lang niya, maraming salamat. Maghihintay ka ng tawag sa loob ng 1 linggo, at sa tono niya, alam kong huwag na akong umasa. 1 linggo akong naghintay, at ang bawat araw ay parang 1 taon. Sa bawat ring ng telepono, sa bawat email notification, umaasa ako na magandang balita ang matatanggap ko. Pero wala. Sa dulo ng linggo, dumating ang email. Mula sa Vertex Innovations. Pero ang laman? Isang standard rejection letter. Salamat sa iyong oras na pili namin ang isang kandidato na mas akma para sa posisyon, ang pinirmahan. Miss Arlene Cortez. Para akong hinampas ng isang malaking bato. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ako ang pinakamagaling sa field ko. Ako ang pinakakwalipikadong kandidato. Ano ang mas akma sa akin? Nag-umpisa akong magduda. Hindi ako perpekto, pero alam kong hindi ako masama. May mali sa desisyon na to, may mali kay Miss Arlene. At hindi ko to pwedeng palampasin lang. Kinabukasan, nakausap ko ang isang dating kakilala na nagtatrabaho sa Vertex. Anong nangyari?
Hindi ba ako qualified? Tanong ko sa kanya. Nag-alinlangan siya at pagkatapos ay bumulong, Clara, narinig ko sa mga managers na na-impress sila sa'yo. Kaya nagtaka rin sila kung bakit ka na-reject, kaya pala. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Si Miss Arlene, may reputation siya sa pagiging personal sa mga bagay-bagay. Narinig ko na madalas siyang nagre-reject ng mga qualified na babaeng aplikante na sa tingin niya ay threat sa kanyang posisyon o sa atensyon na nakukuha niya. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa likod ko. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi ito tungkol sa kakulangan ko. Ito ay tungkol sa insecurity niya. Ang ganda ko, ang talino ko, ang confidence ko, ang lahat ng iyan ay nakita niya bilang banta. At ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tapusin ang aking pangarap, hindi dahil sa masama ako, kundi dahil sa takot siyang mas magaling ako sa kanya. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na lang personal. Naging isang galit ito para sa hustisya. Kung kaya niyang gawin ito sa akin, ibig sabihin, ginagawa niya rin ito sa iba pang magagaling na babae. At para sa akin, hindi yon tama. Sa halip na sumuko, nag-isip ako. Kung hindi ako ang pinili niya, may iba pang paraan para makapasok ako sa kumpanyang ito. Nag-umpisa akong magtanong, maghanap ng impormasyon. Sa tulong ng mga contacts ko, nalaman ko na mayroon pala talagang pattern si Miss Arlene. May mga qualified na babae na na-reject niya, at ang rason ay laging malabo at walang saysay. May isang marketing director na na-reject dahil daw, masyado siyang matalino para sa posisyon na ang ibig sabihin ay hindi siya pwedeng i-manage. May isang project manager na na-reject dahil daw, may kulang sa kanyang personality, na ang ibig sabihin ay hindi siya friendly sa paningin ni Miss Arlene. Nakita ko ang pattern. At lalong lumalim ang galit ko. Hindi ito paghihiganti dahil sa personal na sama ng loob. Ito ay paghihiganti para sa lahat ng mga babaeng inagrabyado niya. Para sa lahat ng mga pangarap na kanyang sinira. Kaya naman, sinimulan kong magplano. Alam kong hindi ako pwedeng magreklamo lang. Kailangan kong maging mas matalino sa kanya. Kailangan kong patunayan na siya ang may problema, hindi ako. At ang pagkakataon na iyon ay dumating sa pinakamagandang paraan. Isang araw, tumawag sa akin ang isang headhunter. Miss Clara, sabi niya, mayroong isang bagong posisyon sa Vertex Innovations na sa tingin ko ay perpekto para sa iyo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pero nang sabihin niya ang posisyon, halos nahulog ako sa upuan ko. Vice President for Marketing, ang posisyong ito ay mas mataas pa kaysa sa ina-applyan ko noon. Ang CEO mismo ang naghahanap ng tamang tao. At hindi ito dadaan sa HR. Narinig ko sa tono ng boses ng headhunter ang excitement. Sabi niya, marami kaming narinig na magaganda tungkol sa iyo. Ang mga na-interview sa iyo dati, na-impress sila. Kaya nang naghanap ang CEO, ikaw ang una naming naisip, parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Ang pagkabigong yun, ngayon ay naging daan para sa mas magandang oportunidad. Tinanggap ko ang offer na mag-apply ulit, at this time, handa na ako. Ibinigay ko ang lahat. Hinarap ko ang bawat interview ng may tiwala. Wala na akong takot o pag-aalinlangan. Alam kong ako ang tamang tao para sa posisyon na to. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Tumawag ang CEO mismo sa akin. Clara, tinatanggap ka namin sa aming kumpanya bilang bagong Vice President. Mayroon kaming tiwala na kaya mong dalhin ang aming kumpanya sa bagong level, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halo ang emosyon ko, tuwa, excitement, at higit sa lahat, isang malaking pakiramdam ng tagumpay. Sa likod ng lahat ng yan, mayroon akong isang maliit na ngiti sa labi. Sa isip ko, naisip ko ang mukha ni Miss Arlene at kung paano siya magiging reaksyon sa balitang ito. Isang linggo ang lumipas at ito na ang aking unang araw. Suot ko ang pinakamaganda kong corporate attire. Mataas ang aking takong, pero ang pakiramdam ko ay mas mataas pa sa gusali na to. Lakad ko ay may tiwala, at ang bawat ngiti ko ay may kasamang malalim na kahulugan. Habang naglalakad ako patungo sa conference room, narinig ko ang bulungan ng mga tao. Siya ba yan? Ang ganda naman niya, pero hindi ko na pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay ang isang tao. Si Miss Arlene. Nasa conference room na ako. Tahimik ang lahat habang pinapakilala ako ng CEO sa buong department.
Nakita ko ang mga mukha ng mga tao, ang mga mata na nagtatanong. Ang ilan ay natutuwa, ang ilan ay nag-aalinlangan. At sa dulo, nakita ko ang mukha niya, ang HR manager. Nakaupo siya, nakangiti. Parang hindi siya interesado sa kung sino ang bagong vice president. Siguro, inaasahan niyang isa na namang matandang, seryosong manager na walang pakialam. Pero nang magsalita ang CEO at sabihin, at ito ang inyong bagong vice president, si Clara de la Cruz, nakita ko ang biglang paglapat ng ngiti sa mukha niya. Parang may pamilyar na tunog sa pangalan ko. Naging tahimik siya. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang mabilis na pag-scan sa mukha ko, na parang sinusubukan niyang matandaan kung saan niya ako nakita. At nang sa wakas ay nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagka-shock. Ang ngiti niya ay naging isang bukas na bibig, at ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Parang may multo siyang nakita. Si Miss Arlene, ang babaeng nag-reject sa akin, ay nakatitig sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na alam kong hindi niya makakalimutan. Magandang umaga, Miss Arlene, sabi ko sa kanya, masaya akong makatrabaho ka sa wakas, hindi siya nakasagot. Nagsimula ang meeting. Bago kami magsimula sa mga business matters, tiningnan ko si Miss Arlene. Miss Arlene, maaari ba tayong mag-usap pagkatapos ng meeting? Mayroon akong ilang tanong sa iyo tungkol sa mga hearing processes. Narinig ko ang pagbuntong hininga ng ilang tao sa room. Alam kong nakuha na nila ang ibig kong sabihin. At ang ekspresyon sa mukha ni Miss Arlene? Puno ng takot. Pagkatapos ng meeting, nagpaalam na ang lahat, maliban sa amin dalawa. Nandoon pa rin ang CEO, parang alam na niya ang mangyayari. Huminga ako ng malalim at tinitigan ko si Miss Arlene. Naiintindihan ko na na-reject ako sa trabahong ito dahil sa'yo, sabi ko. Hindi dahil sa kulang ako sa qualification, kundi dahil sa personal mong insecurity, ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi niya ako masagot. Alam ko ang ginagawa mo, Miss Arlene. At hindi lang sa akin. Doon, ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya na naipon ko. Ang mga pangalan ng mga babaeng na-reject niya, ang mga qualifications nila, at ang mga rason na ibinigay niya na malabo at walang saysay. Ipinakita ko ang pattern ng kanyang pagiging unprofessional. Mayroon akong ebidensya na ginagamit mo ang posisyon mo para sa personal na interes mo, at hindi para sa ikabubuti ng kumpanya, sabi ko. At hindi yon dapat sa isang kumpanyang tulad nito. Para siyang nahihilo. Pilit niya akong tinatanggihan, sinasabi na hindi totoo ang lahat ng iyon. Hinding-hindi ko yan ginawa, sabi niya, pero alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Humarap ako sa CEO. Alam kong importante ang integridad sa kumpanyang ito. At sa tingin ko, hindi na ako makakapagtrabaho ng maayos kung alam kong may taong gumagawa ng ganito sa ilalim ng aking pamamahala. Ang sinabi ng CEO ay simple lang. Miss Arlene, mayroon kang oras para magpaliwanag, pero mukhang hindi mo magagawa, nanginginig ang boses niya. Ito ay iyong huling araw sa kumpanya. Umiyak siya, nagmakaawa. Pero para sa akin, huli na. Matagal na akong nagdusa dahil sa kanyang desisyon. Marami na siyang pinahirapan dahil sa kanyang insecurity. At ngayon, ito ang karma niya. Ang dating HR manager na nagtatapon lang ng mga application ay natapon din sa labas ng kumpanya. At ang babaeng na-reject niya ang siyang pumalit sa posisyon niya. Sa huli, nanalo ang hustisya. Matapos ang insidente, lumabas ang balita sa buong kumpanya. Ang iba ay nagulat, ang iba naman ay natutuwa. Marami akong nakilalang mga babae na nagpasalamat sa akin. Akala namin kami lang ang nakakaranas niyan, sabi ng isa. Salamat sa paglaban mo para sa amin, ang pakiramdam na iyon ay mas masarap pa kaysa sa pagiging vice president. Napatunayan ko sa kanila na mahalaga ang dignidad at mahalaga ang paglaban sa kung ano ang tama. Ang buhay ko ngayon ay masaya at ang career ko ay mas lumalago. Hindi lang dahil sa posisyon ko, kundi dahil alam kong ginagamit ko ang kapangyarihan ko para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, akala natin tapos na ang lahat kapag na-reject tayo. Akala natin yun na ang dulo. Pero minsan, ang pagkabigo ay simula lang ng isang mas magandang kwento. Ang pagkabigong yun ang nag-udyok sa akin na maging mas matapang, mas matalino at mas malakas. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari dahil kung hindi iyon nangyari, hindi ko makukuha ang posisyon ko ngayon. At higit sa lahat,
hindi ko mabibigyan ng hustisya ang mga taong tulad ko na naagrabyado. Ito ang kwento ko, ang kwento ng isang paghihiganti na hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga babaeng na underestimate at tinanggihan dahil sa kanilang ganda at talino.